Movie Recap Tagalog here. Sa hinaharap na mundo ng 2030, inilabas ang isang dating app na tinatawag na Form Version 2, 5 taon matapos lumabas ang unang bersyon. Pinapayagan ng app na ito ang mga tao na pumili ng kahit sinong gusto nila online para maging kapareha, kahit isang celebrity, nang hindi kailangang mag-alala sa anumang legal na problema. Sa panahong ang pag-aasawa ay hindi na itinuturing na mahalaga dahil natatakot ang mga tao na malinlang. Ang founder ng Form na si Director BA ay nagsimula ng isang bagong panahon kung saan hindi na natatakot ang mga tao na pagtaksilan. Ang pag-ibig sa pagitan ng mga tao ay nagiging mas nakakapagod at hindi na praktikal. Ngayon, ipapakita ni BA kung paano gumagana ang isang advanced AI. Una, kailangang magsuot ang lahat ng tamang earbuds kasama ang high-tech na contact lenses. Sa simpleng pagsabi ng dalawang login words, agad nilang makikita sa harap nila ang eksaktong taong gusto nilang i-date. Maaari mong dalhin ang perpektong girlfriend o ideal na husband kahit saan at hindi ka nila lolokohin. Ang tanging nakakalungkot lang ay hindi mo sila mahahawakan o makaka-interact ng pisikal. Habang naririnig ninyo ito, alam ko na kung ano ang iniisip ninyo. Sa isang fan meeting, si Sunho, isang sumisikat na manunulat, ay pinagtutuunan ng pansin ng maraming babaeng fans dahil napakagwapo niya. Ang problema lang, habang nagbibigay siya ng autograph sa mga babaeng fans, bawat isa sa kanila ay nagtatanong ng medyo kakaibang mga tanong. Kaya nagsisimula ng mainip si Sunho sa pagiging sikat. Samantala, sa shareholder meeting para ipakilala ang bagong produkto, tinitingnan ni BA ang kanyang relo at napapansin na may 10 minuto na lang siya bago kailangan niyang bumalik sa isang pribadong lugar. Mabilis niyang ipinakilala ang isang sikat na aktor na minamahal ng publiko. Dito, si Donggun ang magsisilbing model example. Kaya niyang makipag-interact ng normal sa mga tao at kaya ring makipag-flirt tulad ng isang totoong lalaki. Matapos ang kanyang presentasyon, nagsimulang magtanong ang mga investors tungkol sa operating costs at iba pang bagay na may kinalaman sa kita. Dahil kapos na siya sa oras, agad na umalis si BA at iniwan ang lahat ng sagot sa kanyang manager. May isang matandang babae na nagsabi pa na siya talaga ang 1-hour lady na hindi kailanman nagtatrabaho kahit isang minutong lampas sa oras. May dahilan kung bakit eksaktong isang oras lang siyang nananatili sa mga ganitong mataong lugar. Kahit ang simpleng paghawak ni Donggun sa kanya ay nakakadiri para sa kanya. Parang natatakot siya sa mga tao o baka sa mga lalaki lang. Sinubukan ni Donggun na kumbinsihin siya at yayain si BA na kumain sa labas. At pagkatapos, tanong niya, napahinto si Donggun at hindi alam ang isasagot. Para kay BA, sayang lang ito sa oras. Matapos ang press conference, lumabas si Sunho para hanapin ang kanyang girlfriend at nadatnan niya itong may kausap na lalaki sa cellphone. Malinaw niyang narinig ang boses ng isang lalaki. Pilit na sinasabi ng girlfriend niya na hindi siya nanloloko o nagsisinungaling. Mahirap lang talagang ipaliwanag. Kung ayaw mong magpaliwanag, hindi ko na kailangang marinig pa. Sagot niya, tapos na tayo. Pagkasabi nito, naglakad siya papunta sa elevator kung saan naghihintay si BA. Sa panunood ng kanilang pagtatalo, lalo pang naniwala si BA na magiging matagumpay ang kanyang virtual dating app. Hindi na kailangang pagdaanan ng mga tao ang ganitong nakakapagod na argumento. Pagbukas ng elevator, sumakay si Sunho. Patuloy na sumisigaw ang girlfriend niya mula sa labas. Na ikinainis din ni BA, binalaan ni Sunho na kung hindi niya aalisin ang kamay niya sa button, mas mabuting hindi na sila magkita pa. Doon lang umatras ang girlfriend niya. Nang tingnan ni BA ang kanyang relo at makitang 2 minuto na lang ang natitira, nagsimula siyang mataranta. Pagdating sa parking garage, wala siyang pakialam kung kaninong sasakyan ang nasa harap niya. Nang i-unlock ni Sunho ang kotse niya, agad siyang pumasok sa loob ng walang pag-aalinlangan. Kahit sumigaw pa si Sunho mula sa labas, ligtas nang nakapasok si BA sa isang pribadong espasyo at nakalma ang sarili. Mukhang may trauma siya mula sa kanyang nakaraan, kaya kailangan niyang pumasok sa isang sarado at ligtas na lugar para makabawi. Pag naging berde ang kanyang relo, bumalik siya sa kanyang malamig na ugali. Binaliwala niya si Sunho na kanina lang ay itinulak niya at wala siyang pakialam. Akala ko lang sandali na kotse ko, sabi niya. Sakto namang nakita ng kanyang managing director ang eksenang iyon. Kalaunan, habang nasa kotse, tinanong ng direktor kung may namamagitan ba sa kanilang dalawa. Paano kung masangkot sa isang dating scandal ang isang sikat na manunulat at isang kilalang app developer? Binanggit din ng direktor kung paanong paulit-ulit na tinanong ng mga investors kanina tungkol sa kanyang lady na palayaw. Tiyak na sakit iyon ng ulo para kay BA. Samantala, nakatanggap si Sunho ng balita na magkakaroon siya ng online fan meeting. Tahimik lang siyang nakaupo, binabasa ang chat nila ng kanyang girlfriend habang pauwi sa kumpanya. Doon, naghihintay na ang nakatatandang kapatid ng kanyang manager na siya ring girlfriend niya. Hinila siya nito sa gilid para ipaliwanag ang boses ng lalaki sa cellphone. Pinapakinggan ni Seirim kay Sunho ang boses sa kabilang linya. Hindi niya inaasahan na ang kausap pala ng girlfriend niya ay isang virtual AI lang na kayang makipag-usap tulad ng totoong tao. Sobrang nakaramdam ng lungkot si Seirim sa kanilang relasyon, kaya siya kumapit sa ganitong uri ng dating technology para maibsan ang kanyang stress. Doon napagtanto ni Sunho na nagkamali siya ng intindi, pero dahil hindi siya otorisadong user at hindi pwedeng makipag-usap ng matagal sa encrypted AI, tumagal lang ng 30 segundo ang tawag. Naalala niya na may nakita siyang advertisement ng ganitong app kanina sa elevator. Kahit na ipinaliwanag na lahat ni Seirim, tumanggi pa rin si Sunho na patawarin siya. Para sa kanya, mas pinili nitong humanap ng kapalit kaysa lumapit sa
kanya. At ganoon na lang, tinapos niya agad ang hindi masayang relasyon nila. Bago umalis, nag-iwan pa ng huling salita si Seirim, lahat ng sinusulat mo sa mga libro mo, puro dahilan lang. Katulad nito, ikaw mismo ang nagtapos ng kwento natin. Kahit pag-uwi niya, hindi matanggal sa isip ni Sunho ang sinabi nito. Totoo kaya yon? Nagsimula na rin ang nakaschedule niyang livestream ng gabing yon. Samantala, isang empleyado sa kumpanya ni BA ang sobrang excited. Sabik na hinihintay kung anong susunod na libro ang ilalabas ni Sunho para sa mga mambabasa niya sa buong bansa. Parang inililigtas sila ng kanyang mga akda. Ngunit makalipas ang ilang sandali sa isang meeting, bigla na lang sumigaw ang empleyadong ito na parabang may narinig na nakakagulat na balita. At totoo nga, nakakagulat ang balita. Ipinahayag ni Sunho na titigil na siya bilang isang sikat na manunulat at babalik na lamang sa pagiging simpleng author na nagsusulat dahil sa pagmamahal niya rito. Iyon ang tunay niyang lakas. Maaga siyang magre-retiro at kakanselahin ang lahat ng kanyang mga nakatakdang gawain. Sa totoo lang, mas tamang sabihing wala na siyang natitirang aktibidad. Nang marinig ito, napaiyak ang empleyado at aksidenteng nakuha ang atensyon ni BA sa meeting. Pinagalitan siya ni BA at sinabing isantabi muna ang personal na problema para hindi maapektuhan ang trabaho at inaasahan niyang mag-focus ito. Ngunit ipinaliwanag ng empleyado na narating niya ang kinalalagyan niya ngayon dahil sa manunulat na iyon. Para sa kanya, parang tagapagligtas ito na tumulong sa kanya makaalis sa depresyon at dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon. Dahil dito naalala ni BA ang panahong siya rin ay dumaan sa depresyon. Agad niyang tinapos ang meeting at nilapitan ng empleyado para aliwin ito. Marahan niyang pinaalalahanan si Yukyong na mag-ingat sa susunod at maging mas profesional sa trabaho. Dahil sa anunsyo ng pagre-retiro, humingi ng paliwanag ang naguguluhang si Baekho kay Sunho. Puno na ng balita ang internet tungkol dito. Isa siyang sikat na manunulat na 3 taon nang walang bagong libro. Akala mo ba madali lang panatilihin ang imahe? Tanong niya. Sumagot si Sunho. Iyon nga ang dahilan kung bakit gusto kong magretiro. Para gumaan ang pakiramdam, niyaya ni Baekho ang isang kaibigan para maglabas ng sama ng loob at makalimot sandali. Samantala, sa usapan ng mga katrabaho sa isang party, nalaman natin na ang matapang na si BA ay isa lang palang marupok na babae na nawalan ng parehong magulang. Ang ina sa kanyang bahay ay isa ring AI na siya mismo ang gumawa para kahit papaano ay mapunan ang kakulangan sa pagmamahal ng pamilya. Dahil dito, mas hindi na siya nalulugmok o nadedepress. Samantala, si Baekho, matapos malasing ng husto, ay halos kaladkarin na lang ang sarili pauwi. Naiinis siya kahit makita lang ang mukha ni Sunho at kailangan niyang magbanyo. Nakalimutan niyang naiwan ang kanyang phone sa mesa at napansin ito ni Sunho. May boses ng babae na nanggagaling dito. Akala niya may girlfriend ang kaibigan niya, pero iyon pala ay ang virtual dating app na matagal na niyang kinainisan. Nang makita ni Baekho na hinahawakan ni Sunho ang kanyang phone, agad siyang tumakbo para pigilan ito sa paghawak sa kanyang precious baby. Makalipas ang ilang sandali, naghanap si Sunho online at nalaman niyang ang founder ng app na iyon ay ang mismong babaeng sumakay sa kotse niya kaninang hapon. Kinabukasan, nagkaroon ng photoshoot si BA kasama si Donggan bilang paghahanda sa isang bagong artikulo tungkol sa product launch. Bigla na lang, may empleyado siyang nagmamadaling lumabas na halatang gulat na gulat at may kailangang asikasuhin. Nanatiling kalmado si Donggan hanggang sa sunod-sunod na notifications mula sa kanyang management ang pumasok sa kanyang phone. Lumabas ang balita na ang sikat na aktor na si Donggan ay inaakusahan ng pagkakasangkot sa stock manipulation. Magbubukas na ng investigasyon ang pulisya laban sa kanya. Nang malaman ito, agad na inihayag ni BA ang pagputol ng partnership sa pagitan ng ITS at ni Donggun. Kasunod nito ay ang usapan tungkol sa mga damage compensation kaugnay ng kontrata. Matapos niyang magsalita, paalis na sana siya. Ngunit bigla niyang nilak ang pinto para pigilan ang lahat sa loob na makalabas. Sinamantala ito ng mga reporter sa loob at agad na nag-livestream ng nangyayari. Iniulat nila na sinusubukan daw tumakas ni Donggan dahil sa issue ng stock manipulation. Matagal-tagal bago niya nabuksan ang pinto at tuluyang nakatakbo palabas. Ngunit sa labas, napapalibutan na ito ng napakaraming reporter na naghihintay sa pinakamainit na balita at handang pigilan siyang makatakas. Kahit halos ubos na ang isang oras na limitasyon ni BA, ginamit pa rin niya ang lahat ng lakas niya para pigilan si Donggan at hindi ito makatakbo. Ngunit nang dumagsa na ang mga reporter, nagsimula na namang umatake ang kanyang anxiety dahil sa matatagal na pananatili sa mataong lugar. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata, kung paano siya na-isolate ng mga tao, at kung paano niya nasakaksihan ng pagkamatay ng kanyang ina. Eksaktong pag-abot ng relo niya sa 0, may kamay na biglang humawak sa kanya at hinila siya palayo habang tumatakbo sila. Makalipas iyon, dahil lampas na siya sa kanyang limitasyon at wala siyang pribado espasyo tulad dati, bigla siyang nawalan ng malay na parang inaatake sa stroke. Akala ni Sunho ay may malubhang nangyari sa kanya, kaya agad niya itong binuhat sa kanyang likod at tumakbo papasok ng kumpanya. Nang makasalubong niya ang mga security guard, sinigawan niya ang mga ito na tumawag agad ng ambulansya. Sa tingin ko, inatake siya sa stroke. Sa sandaling iyon, dumating si Jaehee, ang manager ni BA, at pinigilan siya. Ipinaliwanag niya na espesyal ang sitwasyon at hindi pwedeng malaman ng media sa labas na may problema sa kalusugan ang direktor ng kumpanya. Naiintindihan ninyo ba? Dagdag pa niya. Pagkatapos, inutusan niya si Sunho na dalhin si BA sa loob. Sa totoo lang, hindi naman kailangan tumawag ng emergency services sa ganitong sitwasyon. Pagpasok nila sa kumpanya, nagulat ang mga empleyado nang makitang walang malay ang kanilang direktor at inakalang nasa panganib ang buhay nito. Kinailangan pang ipaliwanag ni Jaehee na normal lang itong nangyayari. Pagkatapos, pinakiusapan niya si Sunho na dalhin muna si BA sa loob para makapagpahinga. Matapos iyon, binalaan niya si Sunho na mas mabuting kalimutan na lang niya ang lahat ng nangyari ngayong araw. Sa labas, habang patuloy ang tsismisan ng mga empleyado kung bakit nahimatay si BA, biglang napasigaw ang babaeng fan ni Sunho. Ang taong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay ay naroon na mismo sa harap niya. Sa paraan ng pagtitig niya, parang gusto na niyang pakasalan agad ang kanyang
kanyang iniidolo. Samantala, habang walang malay na naginip si BA tungkol sa kanyang kabataan, noon, lihim na may kausap sa cellphone ng kanyang ina, isang lalaking hindi niya ama. Kahit may kutob siya, naglakas loob siyang tanungin ang kanyang ina. Sinabi lang nito na lalabas muna siya sandali bago sila pumunta sa ospital para bisitahin ang kanyang ama. Siguradong magugustuhan mo, sabi pa nito. Naghintay si BA buong umaga, pero hindi na bumalik ang kanyang ina para samahan siyang pumunta sa ospital, hanggang sa tumawag ang ospital at sinabing kritikal na ang kalagayan ng kanyang ama at kailangan na agad ng kapamilya. Habang nagmamadali siya sa daan, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina. Sa kabilang linya, puro tunog ng beep-beep lang ang narinig niya. Mas lalo siyang nabigla nang malaman na ang kanyang ina ay malubharing nasugatan at isinugod sa emergency room. Mas masakit pa, nalaman niyang may kasama itong ibang lalaki at sugatan din ito tulad ng kanyang ina. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang katrabaho na madalas maghatid sa kanyang ina pauwi. Tuluyang nadurog ang puso ni BA. Sa pagitan ng pagtataksil sa kanyang ama at ng aksidente ng kanyang ina, wala siyang nagawa. Hindi niya alam kung ano ang gawin. Nang tuluyan siyang makarating sa harap ng kama ng kanyang ama sa ospital, doon na siya tuluyang napaiyak. Wala na siyang nagawa kundi humingi ng paumanhin dahil huli na siyang dumating. Mula noon, kumalat ang tsismis na habang nasa ospital ang ama ng batang iyon, ang kanyang ina ay kasama ang ibang lalaki at patuloy lang itong lumaganap. Simula noon, isinara ni BA ang sarili niya sa iba. Hindi na hinahayaan kahit sino na makita ang kanyang kahinaan. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, pinili niyang mamuhay ng mag-isa at hiwalay sa lahat. Pero tila ayaw ng Diyos na magdusa siya ng mag-isa. Hinila siya palabas ng kanyang matalik na kapatid na si Jaehee mula sa malalim na lungkot at sa mismong sandaling iyon, nagising si BA. Pagkakita niya sa kanyang ate sa harap niya, tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jaehee na may isang lalaki na bumuhat sa kanya sa likod at tumakbo ng napakabilis. Wala ka bang maalala? Tanong niya. Samantala, sa labas, medyo naiilang si Sunho sa mga empleyado ni BA. Mainit ang pagtanggap sa kanya, lalo na mula sa isang babaeng fan niya. Habang nakatitig sa hawak niyang tasa, nahihirapan siyang magsalita. Ipinakilala ni Yukyong ang sarili bilang presidente ng kanyang fan club. Pwede po bang magpa-autograph o magpa-picture para remembrance? Tanong niya. Ang mga katrabaho niya sa tabi ay napakagat na lang sa labi. Ramdam ang awkward na sitwasyon. Paglabas ni BI mula sa loob, nagtagpo agad ang kanilang mga mata. Pero hindi yon parang pasasalamat, kundi parang magkaaway. Ikaw yung nagnakaw ng kotse ko, di ba? At ikaw yung lalaking nakipag-away sa girlfriend mo sa elevator, tama? Bilang pasasalamat, nag-alok si BA ng pera bilang kabayaran para matapos na ang lahat at wala na silang kinalaman sa isa't isa. Pero nang marinig ni Sunho ang halaga, agad niya itong tinanggihan. Hindi ko naman kailangan ng ganyang kaliit na halaga. Si Yukyong na nasa tabi lang ay labis na nadismaya dahil hindi siya nakahingi ng autograph sa kanyang iniidolo. Samantala, ang kaibigan ni Sunho na dating nagtitiwala kay Donggun ay gusto nang bawiin ang kanyang ininvest na pera, pero mukhang kahit 10 taon ay hindi niya ito mababawi. Pagdating ni Sunho sa bahay, nadatnan niya ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata na umiiyak at sumisigaw. Ito rin ang taong pumuna sa kanya sa maagang pagreretiro, pero ngayon ay nawalan ng mukha dahil naniwala siya sa isang laos na aktor. Mukha siyang kaawa-awa. Mahinang ipinaliwanag ni Baekho ang lahat. Tinanong siya ni Sunho kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera para i-invest. Doon na umamin si Baekho. Ginamit niya ang assets ng kumpanya bilang collateral. Hoy, sira ka ba? Halika nga rito, Baekho. Pangako, hindi kita tatamaan sa mukha. Sa pagkakataong iyon, mukhang talagang pagbubugbugin niya ang kaibigan para mailabas ang galit. Simula nang sumabog ang iskandalo ni Donggun, napunta rin sa krisis ang kumpanya ni BA na ITS dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa mga investors na nagwi-withdraw ng kanilang puhunan. Bukod pa rito, ang eksena ni Sunho at BA na magkahawak kamay habang tumatakbo ay napagkamalan ding isang dating scandal. Nang marinig ni BA ang pangalan ni Sunho, agad siyang naghanap ng impormasyon online. Puno ang internet ng mga tabloid news na nagsusulat kung ano-ano tungkol sa umano'y pagpapakasal ni BA at Sunho. Paglabas niya ng opisina, agad siyang sinabihan ni Jaehee na umatras na ang mga investors at nadawit siya sa isang dating rumor. Wala itong pakialam si BA at sinabi lang, hayaan mo sila. Samantala, si Sunho naman ay kabaliktaran ng reaksyon nang malaman ng balita. Kung gatong fake news, tanga na lang ako kung hindi ako hihihingi ng danyos, sabi niya. Sa isang meeting, tinanong ni BA si Yukyong kung ganoon ba talaga kalakas ang impluwensya ni Sunho. Ayon sa kanyang research, napakaganda ng reputasyon nito online. Mas maayos pa kaysa sa karamihan ng mga celebrity ngayon. At parang sakto, paglabas pa lang ni Sunho ng bahay, sinalubong na agad siya ng mga reporter. Excuse me, kayo po ba ni Miss BA ay nagde-date? Galit niyang sagot. Pupunta nga ako sa kanya ngayon para ayusin ito. Pagdating niya sa kumpanya ni BA, agad siyang hinarang ng receptionist at hindi pinapasok. Kahit ipinaliwanag niyang may kailangang ayusin sa relasyon nila, pinalayas pa rin siya ng mga security guard na tinawag dahil sa eskandalong ginawa niya. Ang eksenong iyon ay agad ding nai-report kay BA ni Jaehee, pero halos hindi niya ito pinansin. Samantala, kahit pumunta si Jaehee sa isang bar para magpalipas ng stress, habang nag-i-scroll siya sa mga artikulo, napamangha siya sa bilis ng pagkalat ng balita. Hindi ba dinepensahan na natin ito? Hindi ba niya nakita na nahimatay ka? Sa tingin mo ba nalaman niya ang sikreto mo? Tanong niya. Para kay BA, malamang wala itong alam, lalo na't kagagaling lang nito sa hiwalayan. Ang mas mahalaga para sa kanya ngayon ay gamitin ang kasikatan ni Sunho bilang ideal na boyfriend model para sa kanyang app. Parang dalawang benepisyo sa isang galaw, isang praktikal na desisyon. Pagsapit ng gabi, habang nagrereklamo si Sunho tungkol sa problemadong kaibigan, may naisip si Baekho na paraan para pareho silang kumita. Grabe ang yaman ng babaeng si BA, basta mag-team up lang kayong dalawa, siguradong hindi kayo mauubusan ng pera. Samantalahin ninyo ang dating scandal ninyo at magtrabaho ng magkasama, malaki ang tsansang aangat agad ang career mo. Parang
saranggolang tinamaan ng hangin. Sa simpleng pagpayag pa lang niyang hawakan mo ang kamay niya, malinaw na gusto ka niya. Kung magkwento ang kaibigan mo, parang mas maganda pa sa isang obra ang larawan na binubuo niya. Dahil may mga chismis na rin naman, bakit hindi mo na lang siyang i-date? Kaya pa niyang bayaran ang utang natin. Biglang tumunog ang cellphone. Ang virtual girlfriend ang tumatawag. Agad nagbago ang ekspresyon ni Sunho at sinabi sa kaibigan niya na mas mabuting burahin na lang ang bagay na yon. Dahil dito, napasok siya sa napakaraming problema. Pagbalik ni BA sa bahay gaya ng dati, ikinuwento niya sa kanyang virtual na ina ang lahat ng nangyari sa kumpanya. Tinanong siya nito kung may nararamdaman ba sila para sa isa't isa. Kung wala, bakit siya tinulungan ng lalaking iyon na makatakas sa mga reporter? Mas nakakagulat pa, hindi na himatay si B kahit lumagpas na siya sa kanyang 1-hour limit. Nakakatakbo pa nga siya kasama si Sunho nang medyo matagal bago siya mawalan ng malay. Isa itong bagong pagbabago na maaaring magpabuti sa kanyang buhay. Sa narinig iyon, lihim na natuwa ang kanyang ina. Mukhang bumubuti na ang kanyang kondisyon. Napakagandang balita nito. May kinalaman kaya ito sa pakikipag-ugnayan mo sa manunulat na yon? Parang kayo ang itinadhana para sa isa't isa, sabi pa nito. Pero para kay BA, nagkataon lang ang lahat. Kahit anong sabihin, pinili na lang niyang matulog. Kinabukasan, dinala sa opisina si Donggan, ang aktor na nasangkot sa scam, para makipagkita kay BA. Pagkakita pa lang sa kanya, agad siyang nagbanta na magsasampa siya ng kaso para sa danyos. Sumagot si BA, kung gusto mong mademanda ng doble ang kabayaran, sige lang. Pero kung gusto mong mabura ang utang mo, dito mismo, aaminin mo ang lahat ng may kinalaman kay Sunho. Samantala, sa workplace ni Sunho, dahil umutang si Baekho sa mga loan shark at pati sa mga kaibigan ni Donggan, dumating ang mga taong iyon para sukatin ang mga gamit at ihanda ang pag-liquidate ng assets. Yung matabang maniningil pa nga ang naglabas ng kasulatan ng utang. Ngayong araw ang takdang bayaran, sabi niya, huwag kang mag-alala. Kung wala kang pambayad, pwede ka namang magbayad gamit ang ilang parte ng katawan mo. Halimbawa, mga organ. Habang parehong naguguluhan ang magkabilang panig kung saan kukuha ng pambayad at kung paano hihingi ng palugit, biglang dumating si BA at ang kanyang ate. Dala ang isang malaking maleta na puno ng pera para bayaran ang mga nakamortgage na ari-arian. Hindi maintindihan ng debt collector kung saan nanggaling ang dalawang babaeng ito na biglang sumingit, kaya agad siyang pinangaralan ni BA gamit ang batas. Sa interest rate na lampas sa legal na limit, mukhang malapit ka nang kumain ng pagkain sa kulungan, di ba? Sabi niya. Dalhin natin sa korte at tingnan natin kung sino ang mananalo. O kung gusto mo, magkunwari na lang tayong walang nangyari. Dahil dito, natakot ang debt collector at agad pumirma ng kontrata para ibenta pabalik kay BA ang mga ari-arian. Nang malaman ni Sunho na kailangan niyang pumirma sa isang kontratang parang pagkaalipin, isang employment contract sa kapitalistang si BA, wala na siyang masabi. Napilitan siyang lunukin ang pride niya at sumunod sa nakakainis na kasunduan ng kanyang magiging partner. Ayon sa kontrata, sa buong proyekto, lahat ng personal na imahe niya ay mapupunta sa kumpanya ni BA. Sa mga kondisyong ito pa lang, halatang may kakaiba na. Dahil si BA ang nagpakalat ng dating rumors sa pagitan nila na siyang nagdulot ng sunod-sunod na iskandalo kay Sunho. Tiyak na may nakatagong motibo ang partnership na ito. Samantala, ang assistant niyang si Baekho na nakaupo sa tabi ay abala sa pag-iisip ng magandang kinabukasan at siya na rin ang nagdesisyon para sa lahat. Sa sobrang inis ni Sunho sa walang tigil nitong kadaldalan, inagaw niya ang kontrata at pinunit ito sa harap ng lahat na wala nang nagawa kundi manood. Sa kabilang banda, kampante na ang dalawang babae na tatanggapin din ni Sunho ang alok sooner or later, kaya kalmado lang silang umupo at nag-enjoy sa isang masarap na seafood feast. Habang naaalala ni BA ang sandaling pinuntahan niya si Sunho para papirmahin, hindi niya maiwasang mapangiti sa pag-iisip sa gwapo at kaakit-akit nitong itsura. Ang nakatatandang kapatid na si Jaehee, na may mahabang buhok at nakaupo sa tabi niya, agad napansin na may kakaiba sa kanyang kaibigan. Ang ganitong biglaang pagngiti ay malinaw na senyales. Tinamaan siya ng love at first sight. Nang gabing yon, halos mabaliw si Sunho sa kakatawag kung saan-saan para humingi ng tulong. Pero ang kapalit lang na natanggap niya ay napakaliit na bayad para sa kanyang mga isinulat. Wala siyang nagawa kundi baba ang cellphone, puno ng pagkadismaya at frustration. Pagbalik niya sa opisina, nadatnan niya ang katrabaho niyang si Jiang na tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Dahil wala na siyang kahit isang kusing sa bulsa, nagulat siya nang makita si Baekho na umuwing may dalang dalawang malalaking bag ng mamahaling pagkain. Samantala, matapos kumain, nanatili pa rin sa loob ng kotse sina Jaehee at BA, nagkukuwentuhan lang. Dahil alam ni Jaehee na parang nabighani si BA sa hitsura ni Sunho, direkta niya itong tinanong tungkol sa nararamdaman nito. Sa sobrang hiya, nagalit si BA, tuluyang hindi pinansin ng kaibigan, binuksan ang pinto ng kotse at dumiretso sa bahay. Sa kabilang banda, lasing na ang grupo ng mga manunulat. Mahinhing tinanong ni Jaehee si Sunho tungkol sa kontratang hindi pa natatapos. Pinayuhan niya itong huwag masyadong isipin ang sariling benepisyo o ang pagbabayad ng sahod. Mas mabuting pag-isipan niya nang mabuti ang oportunidad ng partnership. Inamin ni Jiang sa sarili na baguhan pa lang ang kanyang kakayahan. Malaki na ang pasasalamat niya na nakatrabaho niya ang isang henyo tulad ni Sunho. Sa likod ng mga salitang iyon, nakatago pala ang pamamaalam sa kumpanyang matagal na nilang kinapitan. Samantala, kahit nasa kwarto na si BA, hindi pa rin mawala sa isip niya ang panunukso ng kanyang kaibigan. Sa tuwing naiisip niya ang gwapong lalaki, tila kumikislap ang kanyang mga mata hanggang sa lumitaw ang imahe ng kanyang yumaong inasaap at nakipag-usap sa kanya. Sa kanyang isipan, ipinakita ng kanyang ina ang iba't ibang artikulo na pumupuri kay Sunho bilang patunay ng kanyang pagiging henyo. Samantala, hirap na hirap si Sunho na iuwi ang kanyang lasing na assistant. Sino ba naman ang mag-aakala na kapag nalasing ito, lalo itong nagiging madaldal? Paulit-ulit pang binabanggit ang kontrata kanina. Matapos tusukin ang pisngi ni Sunho at tawagin itong gwapo, bigla na lang bumagsak si Baekho at nawala ng malay. Tahimik na naalala ni Sunho ang mga panahong mag-isa siyang nagsusulat ng walang kahit anong suporta. Sa mga panahong iyon, si Baekho
Baekho lang ang palaging nasa tabi niya. Mula sa una niyang parangal hanggang sa mga panahong nagtutulungan silang palakasin ang loob ng isa't isa. Dahil dito, lalo niyang pinahalagahan ang kaibigan ngayon ay lasing na lasing. Kinabukasan, sina Baekho at Ji Yang ay nakatayo sa harap ng headquarters ng kanilang magiging management company. Sa laki at modernong itsura ng gusali, hindi nila maiwasang mamangha. Kasabay nito, sa loob ng kumpanya, may emergency meeting tungkol sa kumakalat na dating rumors. Usap-usapan ng publiko na ang babaeng CEO ng AI company ay lihim na nakikipagrelasyon sa manunulat na si Sunho. Bilang CEO, inutusan ni BA ang lahat na lihim na mag-imbestiga tungkol kay Sunho nang walang iniiwang bakas. Siya na rin ang bahalang humawak ng anumang legal na issue. Matapos ang meeting, ang ilang empleyado na dati matitinding fans ni Sunho ay tila nalilito at napaisip tungkol sa kanilang iniidolo, lalo na ang babaeng nakadilaw na si Yukyong. Habang naglalakad palabas at napapabuntong hininga sa kawalan ng hustisya ng buhay, bigla siyang nabangga kay Baekho. Sa isang banggaan na parang itinadhana, agad siyang tinamaan ng love at first sight sa assistant. Habang nakatayo sa tabi nito, nauutal siya sa pagkakita sa isang gwapong lalaki sa harap niya. Hindi siya nagdalawang isip na magpakilig at sabihing, "I love you, Pew Pew," na hindi na ikinagulat ng mga tao sa paligid dahil sa kilala na siya sa pagiging baliw sa mga lalaki. Dumabas si Jaehee para salubungin ang dalawang bisita, pero napansin niyang wala si Sunho. Hindi nila alam, ang male lead ay palihim nang nakapasok sa pribadong opisina ni BA, habang ang dalawa niyang kasama sa labas ay abala sa pagkuha ng employee ID. Inilabas ni Sunho ang kontratang dati niyang pinunit. Sa dami ng tape na nakadikit dito, hindi pinalampas ni BA ang pagkakataong asarin siya. Bago magsimula ang lahat, iginiit ni Sunho na kailangang dagdagan ng espesyal na benepisyo ang dalawa niyang tapat na kasama. Paglabas ni BA, agad siyang hinabol ni Sunho. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo sa harap ng mga empleyado. Doon niya nalaman ang nakakagulat na katotohanan. Ang dalawang kasamahan niyang matagal nang nagtatrabaho sa kanya ay matagal nang sumali sa kumpanyang ito. Nakita ni Jaehee ang kaibigan niyang si BA na nasa isang kwarto kasama si Sunho, kaya agad niya itong hinila sa tabi para tanungin kung ano ang nangyayari. Pinagalitan pa niya ito at tinanong kung nababaliw na ba ito para maglakas loob na makasama sa isang kwarto ang male lead. Pero kumpiyansang sinabi ni BA na ayos lang siya, hindi raw siya tatamaan ng love bug. Sa bagong opisina, kahit nakayuko at seryosong nagtatrabaho si Baekho, dinalhan siya ng baso ng tubig ng babaeng baliw sa lalaki na si Yukyong para magpapansin. Pagtingin niya sa nakaprint na larawan sa baso, halos mapatalon siya sa gulat. Larawan pala iyon ng manunulat na si Sunho. Agad na naintindihan ng lahat sa opisina na para talaga sa male lead ang baso ng tubig na yon. Matapos ikayati ni Jae-young, nag-ipon ng lakas ng loob si Baekho at tinanong ang ibang empleyado tungkol sa form app. Sa tech department ng kumpanya, matapos mag-login sa form system, biglang lumitaw ang imahe ng isang napakagandang babae. Ito ang susunod na perpektong upgrade na pinaghihirapan ng kumpanya. Sa sobrang tuwa, halos hindi na napigilan ni Baekho ang sarili at agad lumapit. Ang babaeng si Min A ay eksaktong katulad ng kanyang pinapangarap. Ngunit kahit ganoon, nananatili pa rin ang pagitan ng realidad at virtual. Hindi pa rin sila maaaring magkahawak. Sa pamamagitan ng modernong AI technology, layunin ng kumpanya na dalhin ang mga imaheng ito sa totoong buhay. Habang kakaiba na ang pakiramdam ng sitwasyon, pumasok si Jaehee para i-check ang lahat. Samantala, kumakain ng tanghalian si Sunho kasama ang CEO na si BA. Kahit napapalibutan sila ng dating rumors, kalmado lang si BA at pinaspoon feed pa si Sunho nang parang napakalambing. Napansin niyang may kumukuha ng litrato sa kanila, pero hindi niya ito pinigilan. Bago pa umalis, sinadya pa niyang kumain ulit na parang nangaasar. Sa plano ni BA, nakahanda na ang detalyadong romantic schedule para sa kanilang dalawa. Kahit gaano pa tumutol si Sunho, pilit pa rin niyang hinahawakan ang braso nito habang naglalakad sila sa kalsada. Sa lobby ng kumpanya, sinamantala ng mga empleyado ang pagkakataon para maghanap ng personal na impormasyon tungkol kay Sunho. Si Baekho naman ay walang preno, ibinulgar pa niya ang napakaraming sikreto ng male lead. Nang mapansin ni Ji-young na parang iniimbestigahan na siya ng mga tao habang nagsusulat ng notes, agad siyang nagsignal para tumigil. Sa sobrang awkward, biglang nagpalit ng usapan ng mga empleyado. Bigla namang nagsalita si Yukyong at tinanong ang mga personal na hilig ni Baekho, na lalo pang nagpa-awkward sa sitwasyon. Para makatakas, agad gumawa ng dahilan si Baekho at hinila si Jae-young palayo. Pagbalik nila, napansin nilang ginagawa ng kumpanya ang lahat para pagkakitaan ng imahe ni Sunho. Sa meeting room, abala ang lahat sa pagtipon at pagproseso ng data. Nang makita ni Yukyong ang mga datos na 3 taon niyang inipon, hirap na hirap siyang ibigay ito sa kumpanya. Mula CEO hanggang sa mga empleyado, lahat ay abala sa pagkuha ng impormasyon at litrato ni Sunho para makagawa ng espesyal na character sa upgraded form app. Natakot si Sunho sa parang stalking ni BA. Tuwing makikita niya ang anino nito, sinusubukan niyang umiwas. Pero mula umaga hanggang gabi, parang anino ang dalawa sa isa't isa. Hindi mapaghiwalay kahit saglit. Binigyan pa siya ni BA ng damit na may nakasulat na, "This is my girlfriend," na lalo lang nagpalito sa kanya kung nagtatrabaho ba siya o napipilitang makipag-date. Habang iniinda ni Sunho ang sitwasyon, si Baekho naman ay abala pa rin sa pagdi-daydream tungkol sa kanyang muse na si Min A sa app. Sa sobrang aliw, wala na siyang gana makipag-usap. Balak sana ni Sunho na matulog ng maaga, pero bigla siyang tinamaan ng unan na ibinato ni Baekho na nauwi sa matinding wrestling match nilang dalawa. Kinabukasan, pagdating pa lang ni Sunho at
BA sa opisina, sinalubong agad sila ng mga fans na humarang sa daan para tanungin tungkol sa kanilang dating rumors. Nainis si BA, kaya nagpa siya siyang magdaos ng press conference para magbigay ng opisyal na pahayag tungkol sa kanilang relasyon. Papasalita na sana si Sunho para linawin ang lahat, pero agad siyang pinutol ni BA. Inamin niya na ang lahat ng chismis ay sadyang pinalaganap ng kumpanya para sa sarili nilang layunin. Sinamantala ang init ng publiko, opisyal niyang inihayag ang unang detalye tungkol sa Form 2. Ang bawat ideal boyfriend sa app ay ibabase sa imahe ni Sunho at ilalabas ang beta version sa susunod na linggo. Sa narinig na ito, hindi napigilan ni Jiang at Baekho ang mabigla. Samantala, mariing tumutol si Sunho dahil pakiramdam niya ay lampas na ito sa napagkasunduang kontrata. Kahit gusto niyang umatras sa lahat ng obligasyon, napakalaki ng penalty kaya wala siyang magawa. Habang nasa elevator kasama si BA, hindi napigilan ng male lead na magbitaw ng mga sarkastikong komento tungkol sa walang kaluluwang teknolohiya ng kumpanya. Ang tunay na pag-ibig, nagsisimula sa pagtanggap sa mga pagkukulang. Sabi niya, sa huli, titigil din ang mga tao sa paggamit ng app na yan. Hindi rin niya tinipid ang kanyang mga salita at tinawag pa si BA na isang babaeng walang puso. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumigil ang elevator at na-stranded silang dalawa sa loob. Hindi sana magiging seryoso ang sitwasyon kung hindi lang nagsimulang magsignal ang relo ni BA na nauubos na ang kanyang oras. Sa sobrang takot, napaupo siya at unti-unting nawala ng malay habang nakatingin kay Sunho. Nataranta si Sunho at paulit-ulit siyang tinanong kung ayos lang ba siya. Pangalawang beses na niyang nakita ang babae sa ganitong kalagayan. Para pakalmahin siya, kusa niyang hinawakan ang kamay ni BA sa loob ng elevator. Ang pintig ng kanyang puso sa sandaling iyon ang nagbigay kay BA ng dahilan para bigyan pa si Sunho ng isa pang pagkakataon na magkaintindihan sila. Pagbukas ng elevator, agad tumakbo si Jae-hee papunta sa kanila, puno ng pag-aalala. Dinala si BA sa ospital at doon nalaman na malala na pala ang pagbabalik ng sakit sa kanyang utak. Bawat isang oras, nawawalan siya ng malay. Pero sa pagkakataong ito, may himalang nangyari, hindi siya nahimatay. Nang tanungin siya ng doktor kung bakit, hindi siya nagdalawang isip na sabihin na dahil iyon sa isang taong palaging nasa tabi niya. Paglabas nila ng klinika, pinagalitan ni Jae-hee ang kaibigan dahil matagal nitong itinago ang kanyang sakit. Nang makita ni BA kung gaano nasasaktan ang kanyang kaibigan para sa kanya, labis siyang naantig at nangakong hindi na muling magtatago ng anumang bagay. Samantala, sa kanyang pribadong silid, tahimik na binabasa ni Sunho ang mga negatibong komento tungkol sa bagong bersyon ng app. Unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang senyales sa kalagayan ni BA. Biglang dumating si Baekho, galit na galit, at nagpahayag na kukuha siya ng abogado para idemanda ang kumpanya dahil sa malinaw na pagsasamantala. Galit na galit siya, pero nang maalala niya si Min-a, hindi niya rin kinaya. Parehong nalulunod sina Sunho at BA sa matatamis na alaala ng sandaling magkahawak ang kanilang mga kamay sa elevator. Para kay BA, kahit 2 beses nang nangyari iyon, hindi pa rin matiyak ng doktor kung iyon nga ang tamang paraan ng paggamot. Biglang tumunog ang cellphone, kaya agad siyang nagmamadaling pumunta sa kumpanya. Nakalimutan pa niyang isara ang pintuan ng kanyang bahay. Dahil sa sobrang dami ng nagda-download ng app, nag-overload ang server system. Mas malala pa, may isang hindi kilalang tao na pilit na hinahack ang database at nabura pa ang lahat ng impormasyon tungkol sa app. Pagkarinig ng balita, parang lumipad si BA pauwi, habang si Sunho naman ay nag-aabang sa hallway, puno ng pag-aalala. Tumawag siya pero walang sumagot, kaya napilitan siyang kumatok sa pintuan. Dahil hindi nakalak ang pinto at nag-aalala siya sa kalagayan ni BA, nagpa siyang pumasok. Paalis na sana siya nang wala siyang makitang tao, pero biglang may mahinang boses na nag-imbita sa kanya papasok. Habang papasok pa siya sa loob, kahit saan siya tumingin ay wala pa rin si BA. Bigla, may isang babaeng nasa gitnang edad ang lumitaw sa kanyang harapan. Walang iba kundi ang ina ni BA. Agad nitong nakilala ang binata dahil madalas itong ikwento ng kanyang anak sa araw-araw. Samantala, sa madilim na hallway, palihim na naghahanap si Baekho ng kung ano. Habang naglalakad, kausap niya sa cellphone ang kanyang virtual girlfriend na si Min-a. Pagdating niya sa isang silid, unti-unting nawala ang signal. Sa sobrang pag-aalala, pumasok siya sa tech room at gamit ang parang hacker na galaw, nagawa niyang maibalik si Min-a. Kahit na naibalik ang sistema, dahil sa glitch, paulit-ulit na naglalag at nawawala si Min-a, kaya labis ang pag-aalala ni Baekho. Samantala, si Sunho ay nasa loob ng bahay ni BA, nakatayo at nakikipag-usap sa kanyang ina. Kahit isa lamang AI, tila lubos nitong nauunawaan ang lalaking kaharap niya. Matapos ang maikling pagbati, labis na nagulat si Sunho nang malaman na isa lamang itong produkto ng makina. Habang nakaupo sa kotse at naaalala ang mga nakaraan, hindi niya maiwasang mamiss ang mga yon. Ilang sandali pa, dumating si BA pauwi. Dahil sa pag-aalala, agad niyang binuksan ang form system sa kanyang bahay. Ngunit hindi inaasahan, nabura ang lahat ng data dahil sa naganap na hacking. Kinabukasan pa nagawang ayusin ng kumpanya ang problema. Nang maging maayos na ang sistema at maging berde ang screen, nakahinga ng maluwag ang lahat. Pero kahit na naibalik ang server, tuluyan nang nabura ang data ng Form 2 software. Malinaw ng insider na may kagagawan nito. Sa sandaling iyon, may pumasok na dala ang CCTV footage. Laking gulat ng lahat nang makita na si Baekho ang taong nasa loob. Parang sinadya, bigla siyang dumating sa harap nila, umiiyak ng todo. Wala na si Min-a. Iyak niya. Agad siyang tinanong ng lahat kung bakit siya pumasok doon kagabi. Para sa kanya, alam lang niya na kapag nawala si Min-a, tuluyan siyang mawawasak. Isinugal niya ang lahat para mailigtas ito. Si Sunho naman ay tumayo sa labas at matapang na sinabi na siya ang mananagot sa ginawa ng kanyang assistant. Sa sandaling iyon, pumasok si BA sa silid at tulad ng dati, hindi niya pinansin si Sunho. Habang kumakain sila, tinanong niya si Sunho tungkol sa nangyari kagabi. Pumasok ka sa bahay ko kagabi, di ba? Hindi ito itinanggi ni Sunho at inamin niyang pumasok siya dahil nag-aalala siya sa kalagayan nito. Pinagalitan siya ni BA at tinanong kung bakit
bakit siya pumasok nang walang pahintulot. Ano ba talaga ang alam mo tungkol sa akin? Nang tanungin siya ni Sunho kung malapit ba siya sa kanyang ina, malungkot niyang ikinuwento ang kanyang nakaraan. Sa tuwing nakikita niya ang ibang mag-ina na masaya, nais niyang bumalik sa mga panahong iyon. Dahil gusto niyang magkaroon ng pamilya, ginawa niya ang form. Samantala, sa kumpanya, abala ang mga empleyado sa pagtsitsismis. Para aliwin si Baekho, sinabi ng isang babae na nawalan lang ng memorya si Min-A. Sa narinig iyon, lalo pang umiyak si Baekho. Eksaktong pumasok si BA at inutusan ang lahat na tipunin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Min-A upang ma-retrain ang AI. Nangako siyang ibabalik si Min-A. Nabigla si Jae-hee. Bakit siya ang ibabalik at hindi ang iba? Ang totoo, ginawa iyon ni BA para mapabalik si Sunho sa kumpanya. Dahil sa gulong kinasangkutan ni Baekho, napilitan si Sunho na umalis para akuin ng responsibilidad. Biglang tumunog ang cellphone ni BA, pero tiningnan lang niya ito at pinatay. Naunawaan ni Jae-hee ang sitwasyon at umalis na may halong inis. Nang gabing iyon, niyaya ni Yukyong si Baekho na uminom para gumaan ang pakiramdam nito. Pero sa totoo lang, dahilan lang iyon, ang tunay na rason ay dahil gwapong-gwapo siya dito. Habang nagtatrabaho mag-isa, hanggang gabi si B, ay matapos ang pagtatalo nila ng kanyang kaibigan, napunta siya sa mesa ni Jae-hee. Doon nakita niya ang librong isinulat ni Sunho. Ang mga salitang nakasulat sa huling pahina ay tila gumising sa nawawala niyang sarili. Samantala, sa bar, nang makita ni Yukyong na hindi magawa ni Baekho ang isang bagay, siya na mismo ang gumawa. Sa isang iglap, nakuha niya ang kuhol. At sa mismong sandaling iyon, hinila niya ang damit ni Baekho at hinalikan ito. Pero biglang nasira ang eksena nang dumating ang may-ari ng restoran na may dalang bote ng hot sauce. Kahit gusto na sana niyang umamin, patuloy na umiiwas si Baekho kay Yukyong. Mas gusto ko ang mas matanda, sabi niya. Dahil dito, labis na nagalit si Yukyong. Kinabukasan, sa kumpanya, nakapagtataka. Mula sa pagiging tutol, si Sunho ay tila nagsimulang mag-interes sa form. Kusa pa siyang nagtanong-tanong tungkol kay Director BA. At sa sandaling iyon, pumasok ang malamig at istriktong boss. Ang unang ginawa ni BA ay ibalik kay Baekho ang device na may laman na si Min-A. Aakalain mong magugulat siya, pero kalmado na si Baekho ngayon. Alam na niya na kahit maayos pa ito, hindi na kailanman magiging katulad ng dati si Min-A. Nalungkot si BA sa narinig, kaya umuwi na lang siya para matulog. Pagpasok niya sa elevator, muntik na siyang mahimatay agad. Sa sandaling iyon, naroon si Sunho kasama niya. Dahil nag-aalala sa kalagayan niya, pinigilan siya ni Sunho para tanungin kung ano ang nangyayari. Ginamit pa niya ang dahilan na kapag may nangyari sa kanya, damay ang kumpanya niya. Siya na rin ang nag-alok na ihatid si BA pauwi. Habang nasa kotse, wala silang imikan. Dahil sa puyat, nakatulog si BA sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa bahay, tila nabighani si Sunho sa kanyang ganda. Hindi niya napigilan ang sarili at hinawakan ang noo nito. Sakto sanang nagiging romantiko ang eksena, pero biglang tumunog ang relo ni BA at nagising siya. Sinabi niya kay Sunho ang isang katotohanan. Kapag kasama kita, hindi ako napapagod at parang hindi na bumabalik ang sakit ko. Medyo napahiya rin si Sunho sa narinig. Pagkababa niya ng kotse, nakatanggap si BA ng emergency message at agad siyang pumunta sa ospital. Doon niya pinuntahan ang kanyang ina na si Sun-ai na may problema sa pag-isip. Pagkatapos, dinala siya sa isang silid. Pagpasok niya, magulo ang paligid. Puno ng mga papel ang mga dingding na nakakapangilabot tingnan. Bago siya umalis, napansin niya ang librong dati binabasa ng kanyang ina. Dahil nawawala ito, naghiwa-hiwalay ang mga tao at naghanap sa kagubatan. Hindi na nagpasama si BA at mag-isa siyang pumasok sa gubat. Makalipas ang ilang sandali, may nakita siyang isang madilim na anino na nakaupo. Nang makilala niyang si Sun-ai iyon, dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit hindi inaasahan, bigla siyang inatake nito. Nag-agawan at nagbuno ang dalawa hanggang sa nabasag ang relo ni BA. Pagkatapos, biglang nagbago ulit ang ugali ng kanyang ina. Sa harap ng ganitong sitwasyon, hindi na naglakas loob si BA na tawagin pa itong nanay. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Hindi pinapansin ang mga taong papalapit. Kahit anong tawag sa kanya, hindi siya lumingon. Pagbalik niya sa lungsod, tila sumama muli ang kanyang pakiramdam. Kaya agad siyang pumunta sa taong nagbibigay sa kanya ng ginhawa, si Sunho. Sa tabi lang niya siya gumagaan ng pakiramdam. Pagkagising niya mula sa pahinga, ang unang ginawa ni BA ay tingnan ang sugat sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tumawag si Jae-hee para kumustahin siya. Pero kahit gaano pa ito mag-alala, mas nakatuon si BA sa nasira niyang relo. Hindi sinasadyang narinig ni Sunho ang usapan. Pero hindi nagbalak si Jae-hee na ibunyag ang sikreto ng kanyang kaibigan, kaya agad niyang pinalitan ang usapan. Dahil sa nangyaring gulo kay Baekho, nagdesisyon si Jae-hee na wakasan ang partnership contract sa panig ni Sunho. Kahit valid pa ang kontrata, nag-aalala na si Sunho kay BA kaya iginiit niyang manatili. Ipinakita ni Jae-hee ang isang non-disclosure agreement at sinabi na kailangan lang niya itong pirmahan para tuluyang matapos ang lahat. Pero kahit ganoon, hindi mapakali si Sunho at paulit-ulit siyang nagte-text para kumustahin si BA. Ngunit puro katahimikan lang ang sagot. Sa meeting kinahapunan, biglang inihayag ni Jae-hee ang pagtatapos ng proyekto na ikinagulat ng lahat ng empleyado. Walang makapaniwala sa biglaang desisyon. Pero si Sunho, hindi nakinig. Nakatingin lang siya sa kanyang phone. Matapos mag-text ng paulit-ulit ng walang sagot, direkta niyang tinanong ang lahat kung nasaan si BA. Ngunit wala ring may alam. Walang makontak siya. Sa mga sandaling iyon, si BA ay nakaupo sa isang madilim na silid, yakap ang kanyang mga tuhod. Lumabas ang anino ng kanyang yumaong ina upang kumustahin siya at hindi niya napigilan ang pagluha. Sa tech room, sinusuri ni Sunho ang AI character na ginawa batay sa sarili niyang data. Pagkakita sa isang digital na bersyon ng kanyang sarili na nakatayo sa harap niya, natulala
Napatulala ang lahat. Isa-isa silang umalis. Iniwan si Sunho na mag-isa. Samantala, si BA naman ay nakatitig sa AI na bersyon ng kanyang ina at hindi niya napigilan ang sarili na abutin ito. Sa pag-alala sa mga trauma ng kanyang nakaraan, tuluyan niyang isinara ang buong sistema. Samantala, si Sunho naman ay sapat nang nakipag-usap sa AI na kamukhang kamukha niya. Sa dami ng pwedeng itanong, ang pinili pa talaga niyang usisain ay mga abstraktong pilosopiya ng buhay. Ano ang kaligayahan? Ano ang pag-ibig? Sa huli, lahat ng training data ng AI na ito ay direktang kinuha mula sa sarili niyang mga nobela. Kaya kahit ano pa ang sagot nito, perpektong tugma iyon sa sariling pananaw ni Sunho. Dahil tapos na ang lahat, makalipas ang ilang araw ay nag-organisa ang U-Company ng isang launch event para sa upgraded na bersyon ng Form app. Kahit abalang-abala ang lahat sa pagsalubong sa mga bisita, si Yukyong na naman ay nakatayo lang at nakikipagkwentuhan kay Baekho. Maya-maya, matapos siyang lambingin, naloko ni Yukyong si Baekho at napapayag itong lumabas para maghapunan. Sa mismong sandaling iyon, napansin ng lahat na wala pa rin ang kanilang CEO. Lumabas na sa oras na iyon, pinapahirapan niya ang sarili habang tinitingnan ang mga larawang kuha nila ng kanyang ina. Habang nakaupo siyang umiiyak ng mag-isa, biglang may kumatok sa pinto. Walang iba kundi si Sunho. Sa kabila ng kawalan ng CEO, buong kumpiyansang tumayo si Jae-hee upang pamunuan ang product launch event. Ngunit kahit ganoon, ang iniintindi pa rin ng lahat ay kung nasaan si BA. Sa isang napakahalagang araw, ang hindi niya pagdating ay unti-unting ikinainis ng iba. Eksakto sa sandaling iyon, hinawakan ni Sunho ang kamay ni BA at tumakbo sila papunta sa seremonya. Nang makita siyang dumating, napatulala ang lahat, lalo na si Jae-hee. Sa sandaling hinawakan niya ang kamay ni Sunho, tuluyang nabihag ang marurupok niyang puso. Noong araw na iyon, nakaupo si Sunho at nagbabasa ng libro nang may lumapit na naghahanap ng aklat, kaya tinulungan niya ito ng maayos. Pagkatapos, pareho silang naupo at nagbasa. At mula noon, hindi nila namalayang palagi na silang nagkakasabay sa lugar na iyon at nakikita. Kalaunan, pareho na rin silang nagsusulat, nagpapalitan ng ideya, at mas madalas nang nag-uusap. Bilang mas nakatatanda, marami siyang alam. Ngunit hindi niya ito tuwirang sinasabi kay Sunho, puro pahaging lamang. Sa pagkakataong ito, hinila ni Sunho si BA papunta sa meeting. Ikinagulat ng marami. Ang kanyang pag-aalala at takot ay tila nawala dahil kay Sunho, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang humakbang ng matatag. Kumpiyansang naglakad si BA, kasunod si Sunho. At mula ngayon, siya na ang mamumuno sa meeting na iyon. Habang nakatayo sa harap ng maraming taong nakatingin sa kanya, bahagya siyang kinabahan ngunit naglakas loob pa ring magsalita. Ang magiging base model para sa Form version 2 ay si Sunho. Habang inihahanda ang pagpapakita ng virtual image, hinawakan ni Sunho ang kamay ni BA upang pakalmahin siya. At pagkatapos ay naging maayos ang lahat. Kaya naman nagpunta sila sa labas upang mag-inuman at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Espesyal ang gabing iyon dahil parehong nakisama sina Sunho at BA. Ni hindi pa nga nakapagkape o nakapananghalian kasama nila ang direktor kahit sa mga meeting. Kaya ang pagdalo niya sa inuman ay isang napakalaking sorpresa. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Kaya tinanong nila si Director Jae-hee kung bakit siya naroon. Simple lang ang sagot niya. Gusto niyang personal na batiin ang matagumpay na paglulunsad ng Form version 2. Sa hapunang iyon, tila may dalawang magkasintahan. Sina Kang-san at Yukyong ang isa. At ang isa naman ay ang bagong umuusbong na tambalan na walang tigil sa pag-aasaran. Pagkatapos kumain, sobrang napagod si BA dahil napunta siya sa isang maingay na lugar. Dahil tapos na ang lahat, ayaw na niyang magkaroon pa ng kinalaman kay Sunho. Ngunit nahulog na ang loob ni Sunho sa kanya, kaya hindi siya tumitigil sa paglapit. Kahit tinatanggihan siya ni BA, matigas pa rin ang ulo niya sa panliligaw. Pati nga ang pangakong susunduin siya kinabukasan ng umaga ay binitiwan niya. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, hiningi ni Director BA ang kontrata para makatrabaho si Sunho. Ngunit hindi na niya kailangang mag-alala dahil inasikaso na ito ni Jae-hee. Samantala, sina Kang-san at Jiang ay nag-iimpake na at handa nang umalis. Pero ayaw pa sana ni Kang-san dahil gusto pa niyang kumita ng kaunti. Kaya agad na gumamit si Kang-san ng mga tingin at senyas. At pilit na pinagsalita si Sunho. Naintindihan naman ni Sunho ang sitwasyon at sinubukan niyang magsalita. Ngunit hindi niya magawa, kaya si Jiang na mismo ang nagsabi. Gumawa siya ng kwento na si Sunho ay kasalukuyang nahuhulog sa isang romansa kay BA. At dahil doon, hindi na raw ito makakapag-isip tungkol sa pakikipag-date o pag-aasawa. Nakuha agad ni Kang-san ang ibig sabihin. Kaya nakisabay siya. Umiiyak-iyak pa na parang naaawa sa kanyang kuya. At sinabing si BA ang sumira sa dating career nito. Si Jiang naman ay sinisi ang mga artikulo ni BA dahil nasira raw ang imahe ni Sunho. Kaya ang tatlo, todo drama, umiiyak at nagwawala para humingi ng kompensasyon. Nakakagulat na inako iyon ni BA. Akala nila ay makakapagtagal pa sila roon, pero nagpasya siyang gagawa na lang siya ng virtual na girlfriend. Tinanggihan niya ang unang kandidato dahil allergic siya sa pollen. Ang sumunod naman ay sobrang pa-cute kaya hindi rin niya nagustuhan, hanggang sa lumipat siya sa mas bold at sexy na estilo. Pero iisa ang problema, lahat sila ay sobra-sobra ang dating, kaya wala siyang nagustuhan. Nagsimula si Sunho na ilarawan ang ideal type niya, at iyon ay eksaktong paglalarawan kay BA. Kaya napatahimik silang lahat at hindi malaman ang gagawin. Wala nang ibang paraan, diretsahan siyang tinanong ni BA kung ano ba talaga ang gusto niya, at ang hiling lang niya ay manatili pa siya ng kaunti. Dahil napakaabala ng lalaking ito, nangako si BA na aayusin niya ang problema nito sa weekend. Sa kanya ito pinaalis para hindi na siya maistorbo. Kumpiyansang sinabi ni Sunho sa dalawa na ligtas pa sila ng isang linggo. Pero pagkatapos, wala nang kasiguraduhan. Bigla namang tinawag siya ni Yukyong para makipag-usap ng pribado, kaya wala siyang choice kundi sumunod. Sino ang mag-aakalang ang itatanong nito ay tungkol sa nararamdaman niya kay Director BA. Dahil sensitibo ang usapan, agad niyang isinara ang pinto. Pero ang mga sinabi niya ay puro pagtanggi lamang sa nararamdaman niya para kay BA. Alam na ni Yukyong ang totoo, kaya nagpasya siyang turuan siya ng crash course tungkol sa pag-ibig. Naging parang profesional na guro si Yukyong at itinuro
Itinuro ang unang leksyon, ang pagpapahayag ng sarili. Agad itong sinubukan ni Sunho, hinintay niyang umalis si BA, saka pumasok sa kwarto at idinikit ang mukha niya sa computer nito. Hindi pa doon nagtapos, pinalitan pa niya ang mga gamit na mga bagay na may mukha niya, kaya nainis at nadiri si BA. Kahit ibinalik niya ang mga iyon, kailangan pa rin niyang makita ang nakakaasar na mukha nito. Ang ikalawang leksyon ni Yukyong ay gumawa ng pagkakapareho nilang dalawa. In-apply ito ni Sunho nang magkape sila, pareho silang in-order ang inumin, at iniwan niya ang kanyang impresyon gamit ang sobrang nakakainis niyang presensya. Ang ikatlong leksyon naman ay ang paglikha ng longing o pananabik. Noong gabing iyon, siya ang unang nag-text kay BA at ginamit ang teknik, magte-text pero hindi magre-reply. Akala ni Kang-san ay nililigawan ng kuya niya si Yukyong, kaya bahagya niyang tinaasan ng boses at saka umalis. Samantalang si Sunho, wala namang kaalam-alam sa nangyayari. Abala siya sa pag-iisip sa mga tinuro, kaya nagkamali siya ng text kay BA, pero wala itong pakialam. Bigla na lang may naalala si BA, isang larawan ni Sunho sa likod ng kanyang cellphone. Sa oras ng trabaho, dahil sobrang dami niyang oras, halos bawat galaw ni BA ay binabantayan ni Sunho para mahulaan ang susunod nitong gagawin. Kung saan siya pupunta, doon siya susunod, parang nakadikit na. Ngayon, si BA na ang umiiwas. Sa malas, nang lumabas siya, tinawag agad siya ni Sunho. Wala na siyang magawa kundi hayaan na lang ito, parang guardian angel kung tutuusin. Hindi marunong tumigil ang lalaking ito, kaya tuloy-tuloy lang sa pagsunod, nakakatakot pa nga dahil plano pa niyang sundan siya hanggang banyo. Nang mag-lunch, hinila siya ni Sunho para kumain ng barbecue. At mas lalo pang nakakainis dahil sa restaurant pa ito ng kakilala niya. Ayaw na talaga niyang madamay, pero ang matandang babae roon ay walang tigil sa pagkukwento tungkol kay Sunho. Kahit hindi naman niya gustong marinig, hindi man lang siya tinanong kung gusto niya, at kahit sobrang hindi siya komportable, hindi pa rin siya nakapagsalita. Habang kumakain, tuloy-tuloy ang kwento ni Sunho at tinanong pa siya kung ano ang gusto niyang gawin kung hindi siya may sakit. Ang gusto lang naman niya ay makatrabaho ang lahat, pero nakakatakot kung paano iniisip ng lalaking ito na gusto niyang makipag-date sa kanya. Ang gusto lang niya ay magsaya, tumawa, at magtrabaho kasama ang lahat. Hindi maikakaila na kahit nakakaininis si Sunho, siya ang naging dahilan kung bakit mas naging malapit siya sa iba. Gusto sanang magtanong pa ni BA tungkol sa kanya at sa dahilan ng lahat ng ginagawa nito, pero sinabi lang niyang sikreto iyon at umalis. Dahil gusto niyang malaman ang sagot, hinabol siya ni BA at tinawag pabalik. Pero sino ang mag-aakala na sa sobrang tuwa niya nang marinig niyang tinawag siya sa pangalan? Agad niya itong hinabol pabalik, kinawagahan. Pagdating ni BA sa kumpanya, may dumating na package para sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang pagkakataong ito para i-apply ang communication lessons na itinuro ni Sunho, kaya binati niya ang lahat. Laking gulat ng mga tao dahil ang dating malamig na direktor ay marunong na ngayong bumati. Ngunit agad ding nagkaroon ng problema. Ang package na ipinadala kay Bai ay isang tinahitahing teddy bear na may bahid ng ketchup. Ayon sa CCTV, may isang misteryosong tao na lumitaw. Dahil dito, agad na nasangkot ang pulisya. Ngunit kinailangan nilang itago ang insidente upang hindi ito kumalat sa publiko at makaapekto sa reputasyon ng kanilang kumpanya. Ayon kay Ji Yang, siguradong may nakatagong kahulugan ng teddy bear, pero walang nakakaalam kung ano iyon. Kinagabihan, pumunta si Jae-hee sa kwarto ni BA upang bigyan siya ng bagong relo. Ngunit sinabi ni BA na gusto niyang subukang magtrabaho ng hindi suot ang relo. Tumutol si Jae-hee at sinabing hindi naman palaging makakasama ni Sunho si BA. Sa kabila nito, desidido pa rin si BA, kaya tumigil na si Jae-hee sa pagtutol at pinaalalahanan na lang siyang mag-ingat. Samantala, abala ang lahat sa chismisan tungkol sa love story na usap-usapan. Kabaligtaran nito, walang pakialam si Kang-san, kaya lalo tuloy silang nagtaka at napaisip. Nang gabing iyon, hinatid ni Sunho si BA pauwi at balak na sanang umalis agad matapos siyang ihatid sa kanyang kwarto. Ngunit dahil sa gutom niya, napilitan siyang manatili pa ng kaunti. Plano sana ni BA na ipagluto siya, pero walang laman ng ref, kaya ang bote na lang ng alak ang inialok niya. Nang makita niyang maayos na ang relo, diretsahan niyang tinanong ang relasyon nito kay Jae-hee. Sa totoo lang, kasing kulit din ni Sunho si Jae-hee, dahil noong mga unang araw ay palagi nitong kinukulit si BA. Matapos ang ilang araw ng pagiging malapit, pinayagan na siyang makapasok sa bahay nito, at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Dahil sa suporta ni Jae-hee, nakawala si BA sa kanyang malungkot na mundo. Sinabi ni Sunho na siya na ang magiging parang relo na susuporta kay BA kapalit ni Jae-hee, at gumuhit pa siya sa kamay nito bilang pagpapakita ng kanyang damdamin. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya, habang sinamantala naman ni BA ang pagkakataon na guhit-guhitan ang mukha niya. Nang mahuli siya, napatawa siya ng masaya, at habang pinupunasan niya ang mukha nito, aksidente siyang nahalikan ni Sunho, at bilang tugon, hinila niya ito at hinalikan pabalik. Samantala, si Kang-san ay nakaupo kasama ang isang grupo ng mga taong gumagamit ng form bilang kanilang mga karelasyon. Kilala siya sa publiko, kaya nagulat ang mga ito na nang malaman na gumagamit din siya ng form. Hindi nagtagal, nakilala rin siya bilang mula sa Itsu Company. Hindi niya ito itinanggi, pero nakiusap siya na huwag itong ipagsabi. Hindi naman siya sinagutot ng babae, bagkus ay tinanong kung libre ba siya kinabukasan. Para hindi mabunyag ang sikreto niya, pumayag na lang siya. Hindi niya alam na ang naghihintay sa kanya ay isang babaeng baliw na baliw sa pag-ibig. Matagal na pala siyang lihim na gusto ng babae, kaya sinamantala nito ang pagkakataon para makalapit sa kanya. Ngunit itinulak siya ni Kang-san at tumakbo palayo sa sobrang gulat. Kinabukasan, nagising si BA upang maghanda sa trabaho nang mapansin niyang may relo na siya sa kamay. At higit pa roon, naalala niya ang halik nila ni Sunho. Pinakalma niya ang sarili, sinasabing hindi naman malaking bagay ang isang halik. Nag-text siya kay Sunho na hindi na siya kailangang sunduin, saka nagpatuloy sa pag-aayos. Samantala, abala si Sunho sa pagpili ng damit para mapabilib si BA. Pero sa simula pa lang ay hindi na maganda ang impresyon niya kay Kang-san. Dahil hindi siya makapili, kinuha na lang niya ang damit ng kanyang kapatid. Ngunit hindi siya pinayagan ni Kang-san na galawin ang mga gamit niya. Habang
habang nagtatalo sila, nakatanggap si Sunho ng mensahe mula kay BA. Kaya agad siyang umalis, ngunit hindi papunta sa kumpanya. Matapos ang nakakapangilabot na nangyari kay Kang San noong nakaraang gabi, naging mas sensitibo siya kahit sa mga kaibigan niya. Lumapit si Yukyong sa kanila dahil sa kuryosidad, at agad namang sinabi ng matabang lalaki na may girlfriend na si Kang San. Kahit pa tinatanggi niya ito, gusto agad siyang makilala ni Yukyong, habang si Kyungtae naman ay muntik nang ikwento ang tungkol sa dating pero agad siyang pinatahimik. Pagdating ni Yukyong sa opisina, agad nagdilim ang mukha ni Kang San dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maamin ang nararamdaman niya para rito. Pinayuhan siya ni Ji-young na umamin na agad dahil kapag pinatagal pa niya, baka magsisilang siya sa huli. Sa oras ding iyon, sinundan ni Sunho si BA na labis niyang ikinagulat dahil nagawa nitong hanapin siya hanggang doon. Habang nagpapapugi si Sunho sa hangin, mahinahon siyang tinulungan ni BA na ayusin ang damit nito, at doon aksidenteng lumitaw ang relong suot niya mula kagabi. Sinamantala ni Sunho ang pagkakataon para asarin siya at hindi sinasadyang napalapit silang dalawa sa isa't isa. Tinawag siyang nakakainis ni BA para layuan siya, pero sa ugali nitong mapagbiro at makulit, wala tagang balak si Sunho na tumigil. Sa balita naman, laganap ang mga ulat tungkol sa cybercrime, kaya labis ang pag-aalala ng lahat. Hindi lang ito kumakalat, kundi napaka-sopistikado pa ng mga paraan at kayang-kayang lokohin ang mga tao. Mayroon pang modus na gumagamit ng virtual na imahe para magpanggap bilang mahal sa buhay. Dahil dito, naapektuhan din ang kumpanya dahil nasa larangan sila ng artificial intelligence. Seryoso na ang sitwasyon, pero patuloy pa ring may nagte-text kay Sunho, isang stalker, at inaakala ng lahat na girlfriend niya ito. Kaya napasigaw siya sa inis. Para hindi makaabala sa iba, lumabas na lang siya. Sa puntong iyon, iminungkahi ni BA sa direktor ng isang nursing home na dalhin ang kanyang teknolohiya roon upang makatulong sa mga matatanda. Labis ang pasasalamat ng direktor at inalok pa siyang libutin ng lugar, ngunit tumanggi siya. Pero biglang sumabat si Sunho at siya na ang pumayag para sa kanya. Lumabas si Kyungtae at hindi sinasadyang nakita ang kaibigan niyang may kausap habang mukhang naiirita, kaya sinundan niya ito. Nang makalabas siya, nakita niyang may kausap itong babae at tila hinihila pa siya palayo. Samantala, sa opisina, tapos na ang oras ng trabaho, kaya niyaya ni Yukyong ang iba na uminom ng beer. Si Kang San ay nahihiya pa rin, pero hinila siya ni Ji-young kaya napilitan siyang sumama. Dahil hindi niya kayang harapin si Yukyong mag-isa, isinama pa niya si Ji-young. Samantala, naglalakad sina BA at Sunho nang mapadaan sila sa isang billboard ng form. Tinanong ni Sunho kung bakit niya ito ginawa at sinabi niyang isa itong paraan ng pagdamay at pag-aliw, isang paraan para takasan ang sakit ng pangungulila. Isa rin siya sa mga taong dumaan doon, kaya buong puso niyang binuo ang app. Ibinahagi naman ni Sunho ang pananaw niya tungkol sa Love with Her at pinuri pa ang app nito. Ngunit habang maraming nagmamahal at gumagamit nito, marami rin ang hindi sang-ayon. Hinawakan ni Sunho ang kamay ni BA para pagaanin ang loob nito. Sa kanya ito hinila papunta sa arcade para maglaro ng claw machine. Hindi naging madali ang laro. Sa tuwing malapit na nilang makuha, bigla itong nahuhulog kahit ilang beses pa niyang subukan. Paulit-ulit itong pumapalya, kaya lalo pang naging determinado si BA. Sa wakas, matapos ang maraming pagtatangka, nakuha rin niya ito, kaya napayakap silang dalawa sa sobrang saya. Hindi pinalampas ni Sunho ang pagkakataon para asarin siya. Sinabing couple item iyon. Kahit pag-uwi, hindi pa rin maalis ni BA si Sunho sa kanyang isipan. Ngunit puro saya lang ang nararamdaman niya. Lalo pa siyang natuwa nang makatanggap ng mensahe mula rito bago matulog. Samantala, abala si Sunho sa kanyang kapatid na si Kang San. Nabaliw sa pag-ibig pero wala pa ring lakas ng loob na umamin kay Yukyong. Ang pinagtataka niya ay ang kahon na hawak ni Kang San. Kahit ito mismo ay hindi alam kung saan iyon galing. Alam lang niya na iniwan iyon sa harap ng kanilang pinto. Pagbukas niya, napatalon siya sa gulat. Isang kutsilyong may bahid ng ketchup ang laman. May kasama rin itong sulat na nagbababala na lumayo siya kay BA kung ayaw niyang doblehin ang problema. Kinabukasan, masaya pa siyang nakikipagkwentuhan. Ngunit mabilis itong nauwi sa pagtatalo nilang magkapatid. Nakatuon ang atensyon ng lahat dahil ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa pag-ibig. Ngunit si Jae-hee ay walang pakialam. Ang iniisip lang niya ay kung bakit wala si BA kahapon. Ipinaliwanag ni BA na nagpunta siya upang maghanda para sa paparating na charity event. Alam iyon ni Jae-hee, pero hindi niya inaasahan na kasama niya si Sunho. Pinagalitan niya si BA dahil sa paghawak ng mahahalagang bagay ng kumpanya nang hindi siya kasama. Bigla namang may isang babae na dumating, nag-iskandalo, at hinahanap si Kang San, na ikinagulat at ikinalito ng lahat. Lumapit ito kay Kang San at ginamit ang sobrang obsesibong pagmamahal para pilitin siya. Agad namang sumalo si Sunho para protektahan siya, at dali-daling dumating ang mga gwardya upang ilayo siya. Ngunit ang pangalang binanggit niya agad pagkatapos ay si Juyon. Nagdaos sila ng emergency meeting tungkol sa isyong ito, at ayon sa mga impormasyong nahanap nila, maraming taong naghahanap ng tinatawag na model. Sa kontekstong ito, ang model ay isang taong kapareho ng katawan o itsura ng isang virtual form, parang kapalit sa totoong buhay. Ang form ay isang programang ginawa para maibsan ang kalungkutan, ngunit marami ang umaabuso rito para sa maling gawain, tulad ng paghahanap ng model para matugunan ang pangangailangan sa pisikal na lambing at atensyon. Agad na tinawag si Kang San upang magpaliwanag. Sinabi niyang pumunta lamang siya sa isang meet-up at hindi niya inaasahang mauwi iyon sa ganoong sitwasyon. Humingi naman ng paumanhin si Kyungtae dahil sa mga nasabi niyang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa puntong iyon, may isang taong mas kailangang imbestigahan, si Juyon. Kaibigan niya ito noong high school, kaya siya ang nagpakilala rito sa grupo. Ngunit hindi rin niya inakalang lalala ng ganito ang sitwasyon. Napilitan silang manahimik upang hindi masira ang reputasyon ng kumpanya. Hindi agad masosolusyunan ang problema, kaya ipinagpatuloy ni na Jae-hee at BA ang pag-uusap tungkol sa plano. Kilala si Jae-hee sa paggawa ng mahigpit at minsan ay matitinding desisyon, samantalang si BA ay mas maunawain. Kaya pansamantala lamang niyang sinuspinde si Kang San dahil sa pagkakadawit nito sa gulo. Hindi na nakipagtalo si Jae-hee, pero nagbabala na kapag may
may susunod pa, siya na ang magpapataw ng parusa. Kinagabihan, nanatili si Sunho upang hintayin si BA. Kahit pilitin pa siya ni Kang San na umuwi na, hindi siya umalis. Hinintay niya ito hanggang sa huli at ligtas na inihatid pa uwi. Hindi pa nakalimutang yakapin ito bilang pamamaalam. Habang paalis na siya, napansin ni Sunho na may sumusunod sa kanya. Susundan sana niya ito, ngunit mabilis na tumakbo ang taong iyon. Hindi inaasahan, si Juyeon pala yun. Lumabas na isa siyang tauhan ni Jae-hee at siya ang inatasang magmanman kina Sunho at BA. Ayaw man niya sa ginagawa niya. Napilitan siya dahil utos iyon ni Jae-hee. Bukod pa rito, alam din ni Jae-hee ang nararamdaman ni Juyeon para kay BA. Kaya palagi niya itong ginagamit bilang panakot. Dahil hindi niya nagawa ng maayos ang utos, kinabukasan ay nabunyag ang lahat at kumalat pa sa internet forums. Sinubukan niyang itago ang katotohanan tungkol sa teddy bear, ngunit huli na ang lahat. Gusto niyang itanggi na siya ang nagpadala ng package kay BA. Pero malinaw na nakita ng lahat ang ebidensya. Paano pa siya paniniwalaan? Sa galit, sinampal siya ni Jae-hee at paulit-ulit siyang tinanong. Ngunit hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan para sa sarili niyang kaligtasan. Alam iyon ni Jae-hee, kaya kinagat na lang niya ang labi at umalis. Samantala, hinila ni BA si Jae-hee papasok ng isang silid upang tanungin tungkol sa mga ginagawa nito kamakailan. Ngunit puro palusot lang ang isinagot ni Jae-hee. Lahat daw ay para sa kumpanya. Nagulat ang lahat sa nangyari. Ngunit bago pa man sila makabawi, isa na namang nakakagulat na pangyayari ang sumunod. Dumating ang ina ni BA upang hanapin ang kanyang anak. Samantala, patuloy pa rin sa pagtatalo sina BA at Jae-hee sa loob. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Nang marinig nila ang ingay, lumabas sila. At lubos na nagulat si BA nang makita muli ang kanyang ina. Ngunit mas ikinagulat niya nang ituring nito si Jae-hee bilang anak nito. Hindi siya. Maaga pa noong araw na iyon, pumunta si Jae-hee sa bookstore upang paalalahanan ang kanyang ama na uminom ng gamot para mabuhay pa ito nang matagal kasama siya. Bago siya masayang pumasok sa eskwela at maghintay hanggang gabi. Pagkaalis ng anak, nakipagkita ang ama nito sa ina ni BA tungkol sa pag-imprenta at publikasyon. Pagkatapos, naghanda sila ng maliit na birthday celebration para sa kanya. Bumibili pa si Jae-hee ng cake para sa ama nang makita niya ang dalawa na magkasamang nagbubuga ng kandila. Napatigil siya sa sobrang gulat. At ngayon muli siyang nagulat dahil bigla siyang tinawag na anak ng babaeng iyon. Sinubukan ni BA na ilayo ang kanyang ina. Ngunit tila nagbago ang alaala nito. Hindi na siya nakikilala at hindi rin alam kung nasaan siya. Nalito at nag-alala ang lahat. Ngunit marahil ang pinakanabigla ay si BA dahil hindi niya matanggap ang nakita niya. Matapos ang investigasyon, nalaman ni Jae-hee na ang nagdala sa ina ni BA doon ay ang babaeng stalker. Sumigaw ito sa galit dahil hindi inayos ng kumpanya ni Jae-hee ang system bug, kaya hindi na niya makita ang lalaking mahal niya. Nakipag-ugnayan si BA sa nursing home, ngunit wala itong saysay. Nag-text si Jae-hee na siya na ang maghahatid sa ina ni BA pabalik sa nursing home at pinayuhan si BA na umuwi na at magpahinga. Sinubukan ni Sunho na habulin si Jae-hee upang magtanong tungkol sa nangyayari, ngunit tuluyan niyang tinanggihan ang tulong nito. Direkta niya itong pinaalis dahil sa sobrang pangungulit at binalaan na lumayo kay BA. Sa tuwing tinitingnan niya ang babaeng iyon, naalala ni Jae-hee ang araw na kinalimutan siya ng kanyang ama para magdiwang ng kaarawan kasama siya. Sa galit, bigla niyang pinahinto ang sasakyan at pinagalitan ito nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay BA. Lumipas ang isang linggo, ngunit walang anumang progreso o pahayag mula sa kumpanya, habang lalo namang lumalakas ang panawagan ng boycott laban sa AI. Ang stock ng Itchu, na tumaas matapos ilunsad ang bagong bersyon, ay ngayon ay tuluyang bumabagsak. Sinasabing si BA ang mananagot sa legal na usapin, kasama si Sunho. Sa wakas, pinayagan na ring bumalik sa trabaho ang utak ng kumpanya na si Kang San, ngunit hindi pa rin gumaganda ang sitwasyon dahil sa sobrang pagtutok sa trabaho. Palaging nilalaktawan ni BA ang pagkain hanggang sa umabot sa matinding pag-ubo. Patuloy siyang pinapalakas ng loob ni Jae-hee at binibigyan ng pag-asa. Ngunit pakiramdam ni BA ay nagbago na sila. Matagal na mula nang huli silang ngumiti. Sinubukan niyang ibahagi ang kanyang saloobin sa kaibigan, ngunit hindi ito pinansin ni Jae-hee dahil ang tanging mahalaga para rito ay ang kalusugan ni BA. Sa pahig naman ni Kang San, hirap na hirap din siya. Maya't maya ay may tumatawag na mga reporter upang mangumusta at magtanong, ngunit hindi sila makapasok sa kumpanya o makakontak ng sinuman. Patuloy na lumalala ang batikos at nangyari na rin ang pinakakinatatakutan nila. Dumating ang pulis upang hanapin si Sunho, ngunit hindi ito dahil sa iskandalo ng kumpanya, kundi tungkol sa isang empleyadong ilegal na naglabas ng isang matandang babae mula sa nursing home. Ayon sa pulis, si Jae-hee ang nagbalik sa kanya sa nursing home at pinalitan pa ang guardian mula kay BI patungo sa kanya. Ngunit nang mabalitang nawala ito ng walang bakas, agad silang nagsagawa ng investigasyon. Tumanggi si Jae-hee na makipagtulungan, kaya si Sunho ang kanilang nilapitan. Tinanong ni Sunho kung saan matatagpuan ang nursing home. Samantala, binaha ang internet ng balita tungkol kay Director Bai A, at maging si Sunho ay napunta sa mga front page. Matapos mag-isip ng matagal na mga salitang pampalakas ng loob, nagpa siya si BA na mag-text sa kanyang kaibigan. Pinaaalalahanan itong tapusin ang artikulo bago mag-umaga. Sa totoo lang, si BI mismo ang humiling kay Jae-hee na magsulat ng artikulo upang mailayo si Sunho sa matinding batikos. Samantala, umiinom ng alak si Jae-hee habang nagmumuni-muni at nagpa siyang gumawa ng isang matinding hakbang, isang desisyong maaaring magtulak sa mag-ina sa kapahamakan. Sa oras na yon, binubungkal niya ang buong aklatan upang makahanap ng paraan, ngunit ang tanging daan palabas ay nakasara na. Habang naglalakad si Sunho, naaalala niya ang
sandaling humingi ng tulong ang isang tao at paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tanong tungkol kay Jaehee. Ano bang mapanganib na ginagawa mo? Ngunit hindi niya ito masagot. Gusto sana niyang magtanong tungkol sa ina ni BA. Ngunit natakot siyang makadagdag pa sa problema, kaya nag-text na lang siya at sinabing tawagan siya kung maaari. Samantala, nasa gitna pa rin ng krisis si BA matapos ang insidenteng nag-iskandalo ang kanyang ina sa kumpanya. Si Jaehee naman ay pumunta sa bookstore upang bisitahin ang ina ni BA. Sa pagkakataong ito, nais nitong puntahan si BA, hindi ang ina nito. Ngunit ang natanggap niya ay isang malakas na sampal. Dahil noon, sinira niya ang oras ng mag-ama sa pamamagitan ng palaging pakikialam. Kahit pinapaalis siya, ngumiti pa rin siya at sumagot ng masaya, na lalong nagpagalit sa babae hanggang sa gusto nitong punitin ang librong hawak nito. Akala niya ay inaakit ng babaeng iyon ang kanyang ama. Kahit patungkol lamang ito sa paglalathala ng libro o trabaho, hindi siya naniwala at inisip na may relasyon ang dalawa. Sinabi pa niya na kung muli silang magkita, papatayin niya ang babae. Bigla namang tumawag ang ospital upang ipaalam ang kritikal na kalagayan ng kanyang asawa, kaya agad siyang sinamahan ng isang kamag-anak papunta roon. Hinabol ni Jaehee ang kanyang ama sa matinding desperasyon. Ngunit pagdating nila sa ospital, wala nang pag-asa. Doon niya napansin si BA, ang anak ng babaeng iyon, at doon nagsimula ang kanyang plano ng paghihiganti. Noon, nilapitan niya si BA upang maghiganti, at ngayon ay panahon na upang magdulot ng matinding psikolohikal na sugat bilang kapalit. Hindi lang iyon, may isa pa siyang taong nais burahin sa kanyang buhay. Kinabukasan, naglabas si Jaehee ng isang artikulo na nagsasabing ginawang AI ni BA ang kanyang ina at ipinakalat ito sa balita. Labis na natakot ang lahat ng empleyado. Ayaw nilang madamay sa gulo, kaya walang gustong humawak ng problema at ipinapasa-pasa lang nila ito sa isa't isa. Habang walang umuusad, biglang dumating si Jaehee at hinikayat silang harapin ang sitwasyon. Eksakto ring dumating si Kang San. Ngayong pagkakataon, naparito siya upang tanungin kung bakit siya sinusubukang ilayo kay BA. Ipinaliwanag ni Jaehee na ang paghihiwalay sa kanila ni Juyon ay hindi lang dahil sa utos niya, kundi dahil mahal nito si BA. Kung hindi pa rin ito maintindihan ni Kang San at patuloy pa rin siyang makikialam, malinaw daw niya itong ipapaliwanag. Pinapaalala niya kung kailan talaga nagsimula ang problema ni BA sa Itsu. Habang pinag-uusapan ng kumpanya, bigla niyang inilihis ang usapan sa matandang babaeng may pagkawala ng alaala. Nang mabanggit iyon, halatang nataranta si Jaehee at nagkunwaring walang alam, kasabay ng babala kay Kang San na lumayo sa buhay ni BA. Tumayo si Kang San at sinabing dahil gusto nilang maging masaya si BA, palagi silang nandyan para tulungan siya. Hindi na nakipagpalitan ng salita si Jaehee at basta na lang umalis. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang mensahe. Samantala, pinuntahan ni Jaehee si BA. Ngunit ang iniisip lang nito ay kung nakalabas na ba si Sunho sa gulo. Matapos makuha ang address ng nursing home, agad itong pinuntahan ni Sunho upang mag-imbestiga. Agad niyang nakilala ang sulat kamay at alam niyang gusto itong ipalabas. Sa opisina, nagkakagulo ang mga empleyado dahil wala ang kanilang boss. Ang pinakamagaling na empleyado ay natanggal pa, kaya sa kanila bumagsak ang lahat ng trabaho. Matapos makuha ni Sunho ang mga papel at libro ni BA, maingat niya itong binasa at naalala ang mga panahong sabay nilang pinag-uusapan ang kanilang mga isinulat. Habang lalo siyang lumalalim sa pagbabasa, lalo niyang namimiss ang payapang panahong iyon. Kaya agad siyang tumakbo papunta kay BA. Kahit pa pinaalis siya, makapal ang mukha niyang nanatili at ibinigay ang libro mula sa ina nito, habang ikinukwento ang taong tumulong sa kanya noong nahihirapan siya. Patuloy na itinatanggi ni BA ang tungkol sa kanyang ina, kahit nakita na niya ito, at buong tiwala pa rin siya kay Jaehee. Habang pilit siyang kinukumbinsi ni Sunho, lalo naman siyang tinataboy nito. Ngayon, iniisip pa niya na simula nang pumasok si Sunho sa buhay niya, doon nagsimulang magulo ang lahat. Gayunpaman, iniwan ni Sunho ang libro at umalis. Sa madilim at tahimik niyang silid, binuksan ni BA ang libro at binasa ang mga salita ng kanyang ina, at naalala ang ngiti nito. Sa parehong oras, nakatanggap si Sunho ng mensahe tungkol sa address ng tiyahin, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin ito. Pagpasok niya, napansin ng babae ang bukas na pinto at agad na tumakbo palabas. Hindi siya mahanap ni Sunho kaya sumunod din siya sa labas, at ang bumungad sa kanya ay ang tiyahin na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Hindi nagtagal, ginanap ang libing ng ina ni BA. Sa harap ng isang BA na pilit nagpapakatatag, nanatiling mahinahon at maalaga si Sunho. Marahan niya itong inaliw at nangakong mananatili sa tabi nito tulad ng dati. Sa harap ng ganoong katapatan, tuluyang nabasag ang matibay na pader ni BA. Napayak siya at ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ipinakita ang kanyang pinakamahinang sarili sa taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit dumating ang panibagong unos. Ang matalik niyang kaibigan ay nasangkot sa isang aksidente at tumakas, na labis nakaapekto sa kumpanya at sa virtual dating project. Umangat ang galit ng publiko at marami ang humiling na bumaba sa pwesto si BA at ipasara ang app. Sa tulong ni Sunho na nanatili sa kanyang tabi, naglakas loob si BA na humarap sa publiko, humingi ng paumanhin at mga kung magbibigay ng opisyal na pahayag sa darating na press conference. Sa pulong ng board of directors, nagpasya siyang bumaba sa kanyang posisyon bilang kinatawan upang akuin ang lahat ng responsibilidad. Nangako siya sa mga investors na gagawin niya ang lahat upang makahanap ng makatarungang solusyon para sa kompensasyon. Habang nagpapaalam siya sa kanyang mga katrabaho at isa-isa siyang niyayakap ng mga ito, napaluha si BA. Doon niya napagtanto kung gaano pala kasarap ang maramdaman na minamahal at pinahahalagahan. Matapos ang ilang araw na pagtatago, sa wakas ay nagpakita rin ang kanyang kaibigan upang harapin siya. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, napaiyak siya at inamin ang katotohanan. Ang ina ni BA ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang minamahal niyang ama. Pagkasabi nito, bigla siyang lumuhod sa harap ni BA at nagmakaawang huwag siyang iwan. Sa baluktot niyang pag-iisip, iniisip niyang pareho silang biktima, mga taong nasaktan ng sariling magulang na parang iisa ang sinasakyan. Dahil doon, hindi raw siya kayang mabuhay nang wala si BA at hindi niya kayang tutulin ang masakit nilang ugnayan. Ngunit malamig na ipinunto ni BA ang katotohanan. Ang pagdepende na sinasabi mo ay hindi pagmamahal ng pamilya.
pamilya, kundi isang kulungan. Naunawaan ni BA na pareho silang nakakulong sa piitan ng kanilang masakit na nakaraan. Mapait na inamin ng kanyang kaibigan na dahil hindi siya makalaya sa sarili niyang sakit, gusto niyang hilahin si BA pababa upang magkasama silang malugmok sa madilim na bangin ng oras. Sa huli, buong tapang na ibinalik ni BA ang relo sa kanyang kaibigan. Hindi na niya gustong tumakas. Gusto na niyang lumabas sa dilim at magsimula ng panibagong buhay. Sa narinig na pagising mula kay BA, tumingin sa salamin ng kanyang kaibigan at doon niya napagtanto. Lahat ng ito ay isang ilusyon at walang katapusang pagdurusa. Taos-pusong pinayuhan siya ni BA, natigilan na ang pagsisinungaling sa sarili, at sabay silang lumabas sa masakit na siklong iyon upang yakapin ang tunay na buhay. Sa wakas, humagulhol ang kanyang kaibigan at nagpasya na sumuko sa batas upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, pumunta si BA sa lugar kung saan nakalagak ang abo ng kanyang ina. Sa harap ng larawan nito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang damdamin, ang pagmamahal at pangungulila na matagal niyang kinimkim, umaasang makatagpo ng kapayapaan ng kanyang ina sa kabilang mundo. Tahimik namang nanatili si Sunho sa kanyang tabi, bilang matibay na sandalan. Para kay Sunho, si BA ang munting paraisong iniwan ng kanyang ina sa mundong ito. Dumating ang araw ng mahalagang press conference. Sa harap ng napakaraming kamera at mahihirap na tanong ng media, hindi maiwasang kabahan ni BA. Sa mismong sandaling iyon, kumalat ang isang nakakagulat na balita. Maglalabas daw si Sunho ng bagong libro na pinamagatang Love Phobia. Ngunit sa totoo lang, wala pa siyang naisusulat ni isang salita. Isa lamang itong paraan ni Sunho upang agawin ang atensyon ng publiko at bawasan ang pressure kay BA. Sa tahimik ngunit matibay na suporta ni Sunho, nakaramdam si BA ng panibagong lakas. Inalis niya ang kanyang takot at buong kumpiyansang sinabi sa press na hindi siya tatakas. Pananagutan niya ang lahat hanggang sa huli. Naging maayos ang press conference. Mahigpit na hinawakan ni Sunho ang kamay ni BA habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao. Handa nilang harapin ang hinaharap kahit puno pa ito ng hindi tiyak na bagay. Kinagabihan, bumalik si BA sa opisina na ngayon wala na ng tao. Huling beses niyang hinarap ang virtual na imahe ng kanyang ina upang magpaalam. Ayaw na niyang manatiling nakakulong sa mga pekeng alaala. Matapos matanggap ang basbas ng kanyang ina, matatag niyang pinindot ang utos para burahin ang app. Kasabay ng pagkawala ng program, tuluyan na ring bumalik si BA sa realidad. Dumating si Sunho na may dalang isang napaka-cute na teddy bear at sabay nilang pinagmasdan ang kumikislap na ilaw ng lungsod sa gabi. Natatapos na ang pagtakbo mula sa sakit at nagsimula ang bagong yugto na puno ng pag-asa at tamis. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni BA na ang dilim ng gabi ay hindi pala nakakatakot. Sa halip, ito'y banayad at maganda. Matapos ang lahat ng unos, kaya na niyang harapin ang tunay na mundo ng may kapayapaan. Sa halip na malunod sa ilusyon ng nakaraan. Sa bahay ni BA, ipinakita ni Sunho ang kanyang kakayahan sa kusina upang ipagluto siya. Kahit medyo sablay ang kanyang pagluluto, naramdaman ni BA ang simpleng saya at init na matagal na niyang nakalimutan. Matapos ang lahat ng kabiguan, nagpasya si BA na baguhin ang direksyon ng kanyang negosyo. Sa halip na habulin ang ilusyon ng pag-ibig, ginawa niyang isang makabuluhang serbisyong pampubliko ang kanyang app. Ang bagong layunin nito ay tulungan ang mga matatandang may problema sa memorya upang mahasa muli ang kanilang pag-iisip at mahanap ang mahahalagang alaala. Nais niyang gawing lunas ang teknolohiya para sa sugat ng lipunan at makatulong sa mga nangangailangan. Ang makataong pagbabagong ito ay labis na nakaantig sa kanyang mga dating empleyado, kaya nagpasya silang bumalik sa kumpanya. Muling napuno ng buhay at pag-asa ang kumpanya ni BA. Kasabay nito, matagumpay ding natapos ni Sunho ang kanyang libro na Love Phobia. Sa book signing event nito, dumating si BA bilang kanyang pinakatapat na tagahanga at pinakamalaking suporta. Parehong umangat ang kanilang pag-ibig at karera. Sa isang romantikong gabi, sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, inabot ni Sunho ang isang singsing at binigyan si BA ng isang malalim at masidhing halik. Naniniwala silang dalawa na matapos nilang tahakin ang madilim na yugto ng kanilang buhay ng magkasama. Kahit pa maging magulo ang hinaharap, ito'y magiging maliwanag at puno ng kulay. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.